And may I request everybody to please stand up and tayo po ay magbasa ng ilang pong mga talata galing po sa salita ng ating pong Panginoon. The title of our lesson this morning, mga kapatid, is The Concept of Worship. And I believe po na behind worship there is a powerful driving force that influence us to worship God, mga kapatid. So sana po ay maunawaan natin, and I will try to show you this morning ano po ang mga bagay na ito po patungkol po sa pagsamba sa atin pong Panginoon. Let us have a reading, mga kapatid, beginning verse 20 of John chapter 4. John chapter 4, beginning verse 20 down to verse 24. Sundan niyo po ako sa pagbabasa ng salita po ng ating Panginoon. Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tayo po ay manalangin. Dakila ka po, Diyos, sa buhay po na namin pong mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong dakila pong pag-ibig na kaming lahat, Panginoon, bagamat ay mga makasalanan, hindi po karapat-dapat, ay binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw po ay sambahin, paglingkuran. Binigyan mo kami ng buhay na walang hangganan. Buhay, Panginoon, na kaaya-aya at amin pong natatamasa at amin pong, Panginoong, na-enjoy. At maging kami po ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, ay amin pong nararamdaman at nakikita ang kahayagan ng iyo pong pag-ibig, Panginoon, at ang iyong kabutihan. Salamat po, Diyos, sa araw po na ito ng pagsamba. Ginather mo po kami lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga mananampalataya na patuloy na ikaw, Panginoon, ay minamahal at sinasamba at pinapupurihan. Nadalangin namin, ang iyong banal na Espiritu po ang siyang magbukas ng aming mga pangunawa, mag-encourage po sa amin, Panginoon, patuloy na magpaalab sa amin pong mga puso at Espiritu, Panginoon, na sumasamba sa iyo pong pangalan. Sa iyo lahat ng kalwalatian at karangalan sa umaga na ito. Dalangin namin, ikaw, Panginoon, ang siya pong manguna. Basbasan mo ang aming pagsamba sa pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Previously po, mga kapatid, the last few months ago, I remember na dinala ko po yung topic, the heart for worship. Kung natatandaan pa po ng iba sa atin po, ano. So it's all about the sinful woman in Luke chapter 7 verse 37 and 38, I think, no? Yung pong babae na makasalanan na daladala niya po yung alabaster box na puno po ng ointment at iyak po siya ng iyak na nandun po sa paanan ng ating Panginoon. Pinunasan niya, hinugasan niya ng luha niya ang paanan ng ating Panginoon at pinunasan niya ng kanyang buhok at kanya pong nilagyan ng mamahaling ointment. And this topic about the heart of ready for worship is actually a acronym po ng heart. Ang ibig po sabihin po niyan, this in relation doon sa babae, it's an example of
a true worship, no, which begin with the humble heart, no, yung letter H is humble heart. Then in his brims over his eagerness to worship the Lord Jesus Christ, letter E, stand for eagerness, and then A is for adoration, R for repentance, and T is for thanksgiving. So dito po sa atin pong pag-aaralan po ngayon, in continuation po of our topic about worship, ito po sa binasa natin, nawala po yung ating ating slides. Okay. Doon po sa ating binasa po, from verse 20 down to verse 24, only 5 verses. Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, nilagyan ko po yun ng mga guhit. 9 times na binanggit po doon yung word na worship. And the word worship there was written in a original Greek language. Yun po ay proskuneo. Sabi ni Strong, no, proskuneo. Ang ibig sabihin daw ng proskuneo is to kiss toward, or in a deeper sense, para bang kagaya ng aso na dinidilaan yung kamay ng kanyang amo. So in short, yung word na worship diyan is to give honor and to express, no, na ang tao na yun ay mas superior kaysa sa iyo. Ito po ay nagre-represent din po ng pagpatirapa do sa facing the ground, no? Ibig sabihin to bow down before a superior with a sense of honor, respect, awe, reverence, and homage. So yun po yung ibig sabihin ng word na worship. Yun, sa English naman po, yung word na worship, ang pinanggalingan po niyan is actually a Anglo-Saxon word na ang ibig sabihin po is nakikita mo kung ano yung worth ng isang tao o isang sa Diyos po ay to give Him all due respect and honor, kung ano po talaga siya. So yun po yung word na worship. At 9 times na binanggit po siya doon sa atin pong text na binasa. So in our part, mga kapatid, as a believer, it means that we affirm the supreme value and glory of God. Nakikita natin yung tunay na kung ano talaga ang ating Diyos at kung ano siya sa buhay natin at kung sino siya. So that is why we worship Him. Amen? Alam po natin kung sino ang Diyos at kung sino po tayo. Yun po ang ibig sabihin ng worship. So worship especially is in terms of giving. Giving honor and respect to God. Yan po ang ibig sabihin ng word na worship. So without giving, there is no worship. Kaya nga ang pinakaunang worship po ay ginawa po ni Abel. Siya po ay nagkaloob po ng tupa. Sinunog niya po ito bilang handog na hain para sa ating Panginoon in order to please God whom He worship, mga kapatid. So, for us, hindi po tayo actually ay pumupunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon planning to worship. The reality is, we are worshiping God. That is why we are here. Amen? Hindi po tayo pumunta rito para magsamba. Sa katotohanan tayo po ay nagsasamba. Kaya po tayo narito. Well, in fact, although alam po natin, kinikilala natin yung lugar na ito as sanctified and holy before God, right? But the place is not the primary thing. Hindi po ito yung talaga kasi it's just secondary, sabi ng Panginoon. Ang oras ay darating na ang totoong mananambay, hindi po sasamba sa bundok na ito, sabi niya sa babae. Neither will no longer face Jerusalem, but he will worship God in spirit and in truth. Tayo po lahat,
pupunta tayo mahalaga sa atin ang place na ito? Hindi po dahil sa place. Because of the worshiper, not because of the place. Amen? Well, in fact, pag nag-usap-usap tayo na doon tayo sa kabilang building mag-worship, we will worship there. It's not matter before God. What matter before God is the assembly of the worshipers, worshiping together. The heart of the worshipers before God. Yun po yung mahalaga. Kaya pupunta tayo sa church, sasamba sa Panginoon, sapagkat nasa atin po yung desire na sumamba sa Kanya. Pupunta ako sapagkat nandoon ang aking mga kapatiran. Nandun yung mga kapwa ko mananamba. Together we will worship God and we will glorify His name. Well, worship is hindi lang po yung every Sunday mag-worship sa Panginoon. Worship must be on a daily basis. Ang isang taong totoong nanampalataya at sumasamba, mayroon pong worship sa Panginoon because we know the Word of God. We worship Him daily. We worship Him everywhere. We worship Him all the time in our life. Whatever we do, wherever we go, whatever is the circumstances, whether it is sa tingin natin ay mabuti, sa tingin natin ay masama, we still ought to worship God. I remember Job, even in that great sufferings and affliction, but he worshiped God. I remember Ezekiel, even at the death of his wife, he worshiped God. I remember Daniel, even at the great persecution, he worshiped God. Amen? Wala pong dahilan para ang isang tao ay hindi sumamba sa Diyos sapagkat ang pagsamba is not circumstantial. It must be in the heart. It must be motivated by something na nasa atin. Amen? So worship is non-negotiable for us who believe in the Lord Jesus Christ. It is our life. It is essential. It is just like breathing air and eating food every day. Yun po yung halaga ng pagsamba sa buhay natin. So, number one, mga kapatid, ang isa pong bagay na gusto ko pong ipakita is one definition of worship is this one. Baliktad. Okay. Worship is the overflow of grateful heart under a sense of divine favor. Worship is the overflow of a grateful heart under a sense of divine favor. Bakit po tayo sumasamba sa ating Panginoon? Ano po ba yung pagsamba? Ano po yung driving force behind? Bakit tayo nagsasamba? So sabi ng isang manunulat, yung pagsamba daw is just an overflow of a grateful heart. Sabi ng isang psalmist, my heart is indicting a good matter. I speak of the things which I have made, touching the king. My tongue is the pen of a ready writer. Yan po ang sabi ng psalmist. Yung word po dyan na indicting. The word indicting is a continuous flow. Para po bang isang yung tubig na kumukulo? Pag ang tubig kulong-kulo na siya, gumagalaw siya ng kusa. At kusa itong umaapaw. Parang yung sinaing na kapag naiwan mo na
kumukulo at hindi mo nahinaan ng apoy at nabuksan, umaawa siya, naapaw siya, umaapaw. So yun word na sabi ng psalmist, my heart is indicting a good matter. Parang sabi niya, my tongue is the pen of a ready writer. It is spontaneous. Kung sa salita ba, in a form of speech, spontaneous, tuloy-tuloy, parang hindi na kailangan pang mag-isip. It comes naturally. Yun po yung worship. Paano po nagkaroon ng naggulaw malabas ito ng kusa? Kasi nauunawaan natin ang Diyos. Sa pangunawa natin sa ating Panginoon, nakikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa kanyang mga gawa. Would you imagine kung maunawaan natin na tayo mga tao, na nilagay tayo ng Diyos sa mundo, nilagyan niya ng halaman. Lahat ng ating mga binubuga na hangin na madumi, hinihigop ng halaman. Tapos yung halaman naman, nagbubuga naman ng malinis na hangin, may oxygen. Ang halaman din nagbibigay ng ating pagkain. Yun namang dumi ng ating kinakain, ginagawa din fertilizer ng halaman. It's something na maunawaan mo kung gaano katalino ang ating Panginoon. No? Amen? Yung ating mundo, kung bakit kailangan umiikot siya ng 24 hours at 12 hours gabi, 12 hours araw. At kung paano siya ay umiikot sa araw sa loob ng 365 days, kaya tayo may mga seasons. Kung puro lang araw, nabasa ko doon tungkol sa halaman, mahilig kasi ako magbasa-basa, no? Ang halaman pala, kailangan din ng dilim. Hindi pwedeng puro araw lang. Kasi ginagamit niya yung time na yun. Sa araw, gumagawa siya ng pagkain, doon nagaganap yung photosynthesis. Pero pagkagabi, kailangan niya yan para mag-grow siya. Ang tao rin, would you imagine kung walang araw, kung wala pong pahinga sa loob ng isang araw, no? Kung 24 hours po tayo nagwo-work, hindi po tayo ay manatili po sa ating kalakasan o healthy life, mga kapatid. So, ang Panginoon po, kung maunawaan mo, ay napakadakila ng kanya pong disenyo. Wala pong higit pa sa disenyo ng Panginoon. Ayaw mga nag-aaral ng medisina, hangang-hanga po sila kung paano ginawa ng Diyos yung tao. Yung atin po mga organs, lahat po kung paano ito nag-work together. Mga astronomer, hangang-hanga po sila kung paano ginawa ng Panginoon ang kalawakan. Lahat po. So, maging sa atin pong kaligtasan, mga kapatid. Would you imagine na maunawaan mo kung gaano tayo ka makasalanan? O walang kwenta tayong mga nilalang. Pero, yet, ninais ng Diyos na tayo ay maligtas. So, habang naunawaan natin ito, ano ang ginawa ni Kristo sa krus para sa ating kaligtasan, nagkakaroon po tayo ng that heart that filled with thanksgiving, with gratefulness sa atin pong Panginoon. Wow, napakabuti mo, Panginoon. Kahanga-hanga ka. Ito po yung nagkukos para tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Yung problema lamang, mga kapatid, some people did not realize all these things. Bakit? Sapagkat hindi po natin binibigyan ng pansin ang ating pong Panginoon. Mahalaga po na tayo po ay nagbabasa po ng daily devotion. Nagbabasa po tayo, nag-aaral po tayo ng mga biblical subjects. No? Nakikinig tayo ng preachings. At wala pong pwedeng ipagpalit po, mga kapatid, sa araw-araw nating pagbabasa ng salita ng Panginoon. In that way, sa pagpatuloy mo ng pinag-aaralan at nababasa at naunawaan ang ating Panginoon, the more that your heart is filled with gratefulness and praises and thanksgiving. At it brims out, no? Para yung
kumukulong tubig na naiipon doon at yan ay magkukusa po yan, nagagalaw. At yan po ay magdadala sa atin para ang ating Panginoon ay sambahin. Kapag po tayo mga kapatid ay palagi nating binibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon, patuloy po tayong sumasamba. Sino po yung mga nakakalimot magsamba? Yun po yung mga hindi na nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Habang patuloy natin na binabasa, pinapakinggan ng ating Panginoon, nababasa natin ang kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Yung kasaysayan ng Israel. Whenever I read the story of Joseph, kahit pa ulit-ulit po yun, yung story ni Joseph, umiiyak pa rin po ako. Ewan ko, bakit hindi siguro lahat ng lalaki iyakin, no? Pero ako, napapaiyak po ako pagka nababasa ko pa ng patuloy na babasa ko yung story ni Joseph. How he was sold by his brethren, pero at the end, no, siya po ay naging tagapagligtas ng kanyang mga kapatid. So, doon po sa kung paano ba ginagawa ng Diyos sa buhay natin mga kapatid ay sadyang ito po ang nagdadala sa atin para siya ay purihin at sambahin. True worship does not have to be pumped and primed. It is an outburst of a heart that is filled a sense of God's goodness, greatness, and glory. Yung babae sa simula, upon their encounter doon sa labas ng Sychar, doon sa well, sa una, hindi kilala ng babae ang Panginoon. She was so sarcastic. Ang tingin niya sa ating Panginoon is an enemy. Sabi niya, Hudyo ka eh. Samaritana ako. Bakit ka nanghihingi sa akin tubig? Hindi tayo bati. Then, she even, di na pinagdadamutan niya yung Panginoon. Ayaw niya bigyan ng water. Wala ka naman pansandok. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino ang naghihingi sa iyo ng tubig, hihingi ka sa kanya ng tubig na buhay. Saan ka kukuha ng tubig? Wala ka naman pansandok. So, as their conversation go on, unti-unti niyang na-realize. Sabi niya, propeta ka siguro. Then at the end, she realized na ang kausap niya ay walang iba, kundi ang Messiah. Sabi ng Panginoon, I am He. Ako yun, yung kausap mo. Ako yung Messiah, ako yung Christ na darating. You know, at the end of the day, the woman believed in the Lord Jesus Christ. At sa kanya pong pangunawa at paghanga sa ating Panginoon, nakalimutan niya na yung totoo niyang business doon sa well. No? Iniwan niya yung kanyang water pot. Yun po yung original niya na balak, mag-iigib po siya ng tubig. Pero wala na sa kanyang isip yung pag-iigib. Ang nasa isip niya, natagpuan ko ang Panginoon. At sa kanyang katuwaan, siya po'y tumakbo pabalik sa city. Ibinalita niya sa mga tao, nakita ko ang Panginoon. Nakasalamuha ko ang Panginoon. Tingnan nyo, siya, hindi kaya siya yung Kristo na ating inaantay? So, worship is a spontaneous. Worship is the overflow of a grateful heart under the sense of divine favor. Ano po ba yung ginawa ng Diyos? Hindi lamang yung kung ano siya, He is an all-knowing God, an all-powerful God. The God that has the control over everything, the giver of life, siya po ang may-ari ng lahat ng ating mga tinatangkilik. Well, hindi po lahat ng tao ay naunawaan po yan. Pero once naunawaan natin, yung lahat pa lang nasa akin ay sa Diyos. Ang lahat pala ng aking buhay ay
para sa Panginoon. So, it drives us to worship Him. So whenever we reflect on Him, His power, His grace, His love, His mercy, His salvation, His words, kung nababasa natin ang salita, and all other things, our hearts are filled with overflowing love and adoration over God. So we worship God. Kaya nga, natural po yan. Pag nagbasa ka ng Bible, magpipray ka, it resolves into worship. Doon po yan papunta palagi. Basta po naalala natin ang salita ng Panginoon, papunta at papunta yan doon sa pagsamba. Pangalawa, worship is the outpouring of a soul at rest in the presence of God. So, kanina po, ito po ay bunga kanina doon sa mga bagay na nakikita natin outwardly. Naunawaan natin ano ang Panginoon, ano ang ginawa ng Panginoon. Amen? Ito naman sa pangalawa, bunga naman ito ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Because of faith, sabi ng Hebrews, but without faith, it is impossible to please Him, to please God. So, kung walang pananampalataya, hindi natin malulugod ang Panginoon, how much more pag walang pananampalataya, lalong-lalong hindi natin masasamba ang Panginoon. At kapag may pananampalataya at pagtitiwala, ito yung nagdadrive sa atin para sambahin ang Panginoon. Especially in our salvation. Kung maunawaan natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, and we trusted God, we never doubt. Kung meron pa ditong nagdududa sa kaligtasan na binigay ng Panginoon, doubt is an exact opposite of faith. If you have doubt, you have no faith. If you have faith, we must have no doubt. Meron po palaging assurance. Naunawaan natin na binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan natin na bagamat tayo ay makasalanan, ngunit ang kasalanan natin ay pinatawad na ng Panginoon. Naunawaan natin na ang ginawa ng ating Panginoon ay alang-alang dun sa kabayaran ng ating kasalanan at hindi na po tayo mapapahamak. So, when we think about heavenly places, when we think of eternal life, when we think of eternal rewards, when we think of the assurance of our salvation, mga kapatid, ito po yung nagdadala sa atin para sambahin ang ating Panginoon. Di ba ba? Wow! Na hindi naman ako karapat-dapat. Bakit ako iniligtas ng Panginoon? Hindi naman ako perfect. O bakit ginagamit ako ng Panginoon? Marami akong weakness. Pero, yet, gusto pa rin ng Panginoon na ako ay gamitin at pagkatiwalaan. So, dahil diyan, ay nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. The believer is at perfect peace with God. We are confident of our relationship with God. That if we have the Lord Jesus Christ in us, hindi lamang po na tayo ay nakakilala sa Panginoon, kundi tayo po ay kilala ng Panginoon. Mahirap po yung tayo lang ang nakakilala sa Panginoon. Ang mahalaga po ay nagtitiwala tayo na ang Diyos, ang ating Ama ay kilala tayo. That one day, hindi tayo itatanggi. Hindi sasabihin sa atin na, I never knew you. Naunawaan natin at nagtitiwala tayo na isang araw ay tatanggapin tayo at kilala tayo ng ating Panginoon. Tinanggap tayo ng ating Panginoon in Ephesians chapter 1 verse 6 to praise of the glory of His grace wherein He had made us accepted in the beloved. Tinanggap po tayo ng Panginoon. Hindi lang tinanggap natin ng Panginoon, kundi tinanggap din po tayo ng ating Panginoon.
sa pananampalataya. Amen? Because we believe on the Lord Jesus Christ. And this is the gift of God. This is the grace of God. Ito po yung regalo ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang ng Panginoon, sabi, kailangan mo lamang pagkatiwalaan, pananampalatayanan si Kristo Jesus. At kapag ginawa natin yan, the rest, God has given us this Holy Spirit that we are at peace with God. Kaya nga sa Philippians chapter 4, verse 7, di ba? The peace of God that passeth all understanding. Amen? It will make our hearts and our mind at peace with God. Hindi po tayo magkakaroon ng takot, di po tayo magkaroon ng agam-agam. Sapagkat nakakatiyak tayo na tayo ay merong patutunguhan sa ating Panginoon. Even in the face of sufferings, even in afflictions, yung mga matatapat na lingkod ng ating Panginoon. Ito po yung kanilang consolation sa sarili nila, na kahit sila po ay nagsasuffer. Well, ang iba po sa atin also is suffering, even right now. No? May karamdaman, sometimes ay kahirapan, or some suffer affliction from others. Pero at the end of the day, it is not worthy to be compared with the glory that God has prepared for us. So, in verse 3 ng Ephesians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, we come to realize, mga kapatid, na binigyan po tayo ng Panginoon ng napakaraming spiritual blessing. And God sees us as sanctified, justified, redeemed, and regenerated. Hindi po nakikita tayo ng Panginoon bilang mga makasalanan. Nakikita tayo ng Panginoon bilang mga malilinis dahil kay Kristo. Bagamat tayo po ay maraming kahinaan, pero nakikita tayo ng Panginoon as perfect because of Jesus Christ. So, He blessed us with all spiritual blessings, sabi sa Ephesians chapter 1, verse 3. So, that is the thing that yung atin pong kaluluwa, ang ating espiritu po ay nananatili pong nasa kapayapaan sa ating Panginoon. So that outpouring of soul at rest will result to worship. Habang pong nararamdaman mo yung kapayapaan na yan ng Panginoon, nararamdaman mo rin yung pagsamba. Nararamdaman natin ang pagsamba sa ating Panginoon. Kagaya po nung sabi ni doon sa Song of Solomon, no? It is parang sagutan ng love letter between a man, the bride, and the bridegroom. Sabi ng bride in Song of Solomon chapter 2 verse 3, As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with the great delight, and his fruit was sweet to my taste. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Habang naunawaan natin kung paano tayo pinoproteksyonan ng ating Panginoon, kagaya nitong yung bride, nakita niya na ang kanyang bridegroom ay kagaya ng isang malaking puno na siyang nagbibigay sa kanya ng provision, nagbibigay sa kanya ng protection, nagbibigay sa kanya ng stability. Kaya siya po ay at ease, at peace. Wala po siyang anumang inaalaala sapagkat meron po siyang great protector, a great provider na nasa kanya pong tabi. So ganun po tayo.
Even in case po na marami po tayong kulang, but palagi nating naisip that God is the provider of everything. Jehovah Jireh, God will provide. So, we worship God even in wants. We worship God even in problems. Pangatlo, worship is the occupation of the heart, not with its needs or even with its blessing, but with God Himself. Worship is the main business of the heart of the believer. Worship is the occupation of the heart, not with its needs, even with its blessing, but with God Himself. We worship God not because we want something. We worship God because we have already received something from God. Amen? Hindi po tayo sumasamba kasi mayroon tayong kailangan sa Diyos. Sumasamba tayo sapagkat nakikita natin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. True worship is not about us getting anything. It is about us being lost in wonder who God is. Pupunta po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon, sama-sama po tayo na sasamba sa Kanyang banal na pangalan, magbibigay sa Kanya ng papuri. Not because we want something. It is because we have already that something in us. Amen? Nasa atin na po yun. Pinagpala na po tayo ng Panginoon. Kaya nga po tayo sumasamba. Well, in the book of Revelation, mga kapatid, kung titingnan natin Revelation chapter 4 verse 11, the whole body of believers worshiping God. Sabi diyan, "Thou art worthy, O Lord." Chapter 4 verse 11 of Revelation. "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. And they sang a new song." And the poor in chapter 5 verse 9, "And they sang a new song." And in verse 14, "And the poor beast said Amen, and the 24 elders fell down and worship Him that liveth forever and ever." So, dito po sa Book of Revelation, habang nakita natin at sinusulat ni John, yung observation na how this the body of believers worship in that heavenly places. Wala po tayo makikita any single petition from them. Wala po silang anumang hinihingi. Ang lahat po ay nakapokus po doon sa kung gaano nila hinangaan ang ating Panginoon. Not a single request. So, unadulterated worship before God is a worship with nothing else but giving Him all the glory and honor due to Him. Yun na po yun. Sinasamba natin siya dahil kung ano siya at kung anong ginawa niya sa buhay natin. Hindi para meron pa siyang tayong iba pang hinihingi kung ano pang dapat niyang gawin. Yun po yung tama na klase ng pag-worship. When the Lord revealed unto David na siya po ay magiging hari ng Israel. Alam mo, si David po ay namangha lamang doon sa ating Panginoon. Sabi niya nga, "Sino ba ako, Panginoon? Ano ba yung aking sambahayan para gawin mo akong hari ng Israel? Who I am, Lord." He sat down in a great nalunod siya sa pagkamangha. Kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Tayo kaya, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin?
Kung hindi natin yun nakikita, di natin nare-realize, then hindi natin nasasamba ng tunay ang Panginoon. Pero kung makita natin kung anong ginawa ng Diyos ng buhay natin, kung makita natin siguro, Panginoon, kung hindi mo ako iniligtas, saan kaya ako ngayon? Ha? Ano kaya ang naging buhay ko kung hindi mo ako iniligtas? Ano kaya ang naging buhay ng family ko kung hindi sa iyong biyaya? Nagiging ganito kaya yung buhay ko, Panginoon, kung ako ay hindi mo binigyan ng iyong mga pagpapala? Di po ba? Kung hindi mo ako hindi mo ako dinala sa gitna ng mga napakakababait at matulunging mga kapatiran na ito na really very encouraging na para sa akin. Ano kaya yung naging buhay ko? Kaya yung mga tunay na mananamba ng Panginoon ay palagi pong desire ay makasama yung mga kapatiran. Sapagkat sa ating mga kapatiran, doon natin nararamdaman yung pag-ibig ng Panginoon. At sa pamamagitan din natin, nararamdaman din ng iba yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? At pag tayo po ay nagsama-sama, ay tayo po ay masaya. At kapag na-enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon, no wonder yung mga mananampalataya sometimes ayaw na mag-iwalay. Amen? Kasi nga, dakila ang pagpapala ng Panginoon. That blessing that cannot be bestowed by the world, hindi natin nakikita sa mundo yan. Nakikita lamang natin yan sa ating Panginoon. So we worship Him. Too often, our prayer and our mind are occupied with ourselves. Let us be aware, mga kapatid, na ang ating business sa Panginoon ay siya ay purihin at sambahin. Not in ourselves. God will provide with ourselves. Sabi nga ng Panginoon, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung ating dapat na bigyan ng pansin, yung ating Panginoon, hindi yung mga bagay na nasa atin. Yung sa atin, bahala yung Panginoon. Kaya nga sabi niya, swap tayo. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Yung dala-dala mo, yung burden mo, sabi niya, cast unto me. Ibigay mo sa akin yan. Itong burden na ibibigay ko sa iyo, ito yung problemahin mo. This is your business. So the rest ay ang sa Panginoon. So, that is the real thing. No? We come to church not just to get a blessing, but we come to church because we are already blessed. We go to God in prayer not because we have a need. We go to God in prayer because God always supply our needs. Amen? We do not worship because of what we want to get out of it. We worship because of who He is and what He is doing in our life. And the last but not the least, mga kapatid, worship is the outset of the heart that has known the Father as a giver. Worship is the outset of the heart that has known the Father as a giver, the Son as Savior, and the Holy Spirit as the indwelling guest. Worship is the source of worship. Parang hirap naman nun. Ang worship daw ang siyang pinagmumulan ng worship. May mga sabi ng Panginoon, sabi niya, bibigyan ko kita ng buhay na tubig. At yung tubig na ito will be to you a well of water springing up into everlasting life. Ang ibibigay ko sa iyo
magiging bukal na ng tubig. So, just like kung paano ang river, mga kapatid, ay patuloy na umaagos papunta sa dagat, hindi naman po nauubos yung tubig. Amen? Patuloy lang po yun. Yung dagat naman ay nag-evaporate yung tubig, nagiging ulan, bumabalik uli sa bundok, dumadaan uli sa ilog. So, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang pagsamba na nasa puso natin, yun ang magbubunga ng pagsamba sa Panginoon. Babalik po sa Panginoon bilang pagsamba kasi nga sa puso natin, siya po ay merong halaga. Napaka-laki ng paghanga natin at pagpapahalaga sa ating Panginoon. Kaya natin siya sinasamba. Amen? So, while the rest of the world, the unbelieving world, can recognize that God exists and that He is a supreme and the creator, no? Alam ng tao yan eh. Alam ng tao kung sino yung Diyos. Alam nila na ang Diyos ang tagapaglikha. Siya yung may hawak ng lahat ng bagay. But not everyone has the capacity to worship God. Sino lamang po yung may capacity na mag-worship sa God? Siya lamang po yung merong espiritu ng ating Panginoon. At ang espiritu ng Panginoon ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. At ang espiritu ng Panginoon ang siya pong nagbubunga nagdadrive sa atin para mag-worship. At ang worship na yan ay babalik din sa ating Panginoon na siyang pinanggalingan. Amen? So, that is the principle of and the concept of worship. Una po muna ay ibinigay ng Panginoon ang banal na Espiritu. So dahil sa Espiritu na yan, naunawaan natin. Ang Panginoon natin, ang siya pong ating Ama na siyang nagbibigay ng lahat ng bagay, may-ari ng lahat ng bagay, may hawak ng lahat ng bagay. Siya pong may akda ng lahat ng bagay. At ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. That without Him, hindi po natin matatanggap yung mga pagpapala na yan ng ating Panginoon. And the Holy Spirit that is in us, kasakasama po natin. Know ye not, sabi ni Paul, that your body is the temple of Holy Ghost that liveth in you. So yung banal na Espiritu na yan, na nananahan sa atin, yun po yung nag-uudyok sa atin para tayo magsamba. Kasi, bakit po tayo tumitingin at sumasamba sa Panginoon? Kasi po dahil sa Espiritu ng Diyos. The Spirit is always longing to please God, to worship God. Ang problema lang, kapag tayo po ay wala sa Espiritu, kaya nga palagi nating dalangin, Panginoon, tulungan mo ako palagi na ako po ay lumakad ayon sa Espiritu, hindi po ayon sa aking sariling laman. We have still that two members habang tayo po ay nabubuhay. Naunawaan ni Apostle Paul, sabi niya, pinapaliwanag niya sa atin. We have these two members. They have enmity one against another. The flesh lusted against the Spirit lusted against the flesh. And these two is contrary one of another. So habang tayo dito sa mundo, ganun ang ating buhay. Meron naglalaban sa ating kalooban. Ang isa ay ang ating espiritu, ang isa yung ating laman. If we walk in the Spirit, we will worship God. We will do the things of God. If we walk in the flesh, then we will not mind the things of God. The water, sabi ng Panginoon, that I will give you will be a well of water that will spring up into everlasting life. So this is the principles. In Ecclesiastes chapter 1 verse 7, ang sabi ng mga ngaral, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the river come, thither they return again. So,
The Spirit that is inside in us, who was sent from heaven above, galing po sa itaas, na siya pong nasa atin at nagbigay sa atin ng buhay. It bubbles up and fills with wonder and glory of God. When He does this, the praise in our hearts flows out and is offered up to God in the form of worship. It goes back to the source. So yun po yung sinasabi niya. Worship is the outset of our heart that has known the Father as a giver, the Son as a Savior, and the Holy Spirit as the indwelling guest. So in closing, mga kapatid, in Psalms chapter 96, verse 1, sabi ng psalmist, O sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord, bless His name, show forth His salvation from day to day, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. In verse 7, give unto the Lord, O ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His court. In verse 9, O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. So the psalmist is singing to worship God. Not because of our plans of what we are doing, but because of what God is and what He have done. Ano po yung ginawa ng Panginoon? Ano po siya sa buhay natin? Ano po yung ginawa niya sa ating paligid? Yung atin pong mga naunawaan sa ginawa ng Diyos sa ibang tao, sa bayan ng Israel. In our experiences, that's the very thing na siya pong nagbibigay sa atin ng spirit of worship. If our worship is not what God wants it to be, let us come to Him and let Him help us with our worship. If we want to deepen our worship experience, let us come before the Lord and ask Him to help us. If we just want to let out the worship that resides in our heart, we should kneel down before Him and worship Him. In the end, let us hear the words of God. Alam mo, kaya po tayo nakikinig. Why it is very important in the church. Singing is a part of worship. Praying is a part of worship. Why it is very important na meron pong pangangaral ng salita ng Diyos. Baptist churches believe without preaching of the words of God, it is not a real worship. Kasi nga, sa pamamagitan lamang ng paghayag ng salita ng Diyos, nakikita natin at naunawaan natin yung katotohanan ng Panginoon. And by that, doon lamang tayo mamamangha kung ano talaga ang Diyos. At sa ating pangunawa, our response is worship. That is worship. Meron pong mga tao na nandun dito sa church, pupunta sa church, but really not worshiping God. Attendance is not worship. Worship is in the heart as we appreciate who God is. As we acknowledge Him in our life. As we understand Him. Yun po yung totoong worship. Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, kung ang puso mo ay hindi napupuno ng paghanga sa Panginoon, hindi ka po sasamba sa Panginoon. Sasamba tayo sa Panginoon sapagkat ang puso natin ay puno. Sapagkat ito po ay umaapaw na at kailangan na nating ilabas, ibulalas sa Panginoon. Oh, really, God, we worship you, we praise your name. Great is your faithfulness in us. Yun po yung magiging laman ng puso natin. So, as we continue our worship this morning, shall we all stand up, please?
we will do proper response before God. Without this response, mga kapatid, we are not worshiping God. Hearing is not worshiping God. Hearing will lead us to worship God. Shall we pray? Sinasamba ka po namin, Panginoon naming Diyos, purihin po ang iyong pangalan. Basbasan mo po ang lahat ng mga kaluluwa na narito po sa aming kalagitnaan. Tunay na ang iyo pong kadakilaan, Panginoon, ang siya pong nagbibigay sa amin ng pagsamba. Pinupuri ka po namin sa iyo pong kadakilaan. Ang ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Ang ginagawa mo sa amin from the past, the present, even if we think of the future, ang inihanda mong buhay para sa amin ay kahanga-hanga, Panginoon. Kaya po kami ay nagpupuri at nagsasamba sa iyong banal na pangalan. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siya pong pumuno sa amin upang ibalik namin ang karapat-dapat na papuri sa iyo lamang po, Ama. Sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. O Diyos, tanggapin mo po ang aming pagsamba sa umaga po na ito. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat. May I invite everybody to come to the altar and worship God. Meron pong pangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We do realize something, I believe. Iba-iba man po ang pangungusap ng Panginoon, lahat po tayo ay kinausap ng Panginoon. Kaya po, ayon sa pangungusap ng Panginoon, would we come and respond to God in worship? Sambahin natin ang Panginoon, bukas po ang ating altar. We could bow ourselves before God, we could kneel down, and we pray in thanksgiving, in praising, in everything that God put is in our heart, mga kapatid. Ano pong nilagay ng Diyos sa puso po natin, sa puso po ng bawat isa sa atin. Dalhin po natin sa Panginoon. Huwag po natin ipagkait sa Diyos ang karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Halika po, kapatid. Taka po sa altar at tayo po lahat ay mananalangin. I will give you a few minutes to personally come before God in worship. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo po sa amin, mga nakaraang araw, ang kaligtasan, Panginoon, ang iyo pong pagbibigay sa amin ng kapayapaan ng pag-iisip. Patawad po, Panginoon, at kung minsan kami po ay nagdadalawang isip, magawin ang iyong kalooban. Patawad po kung meron po kami mga kahinaan po, Panginoon, sa iyong harapan. Hiling namin na palakasin mo pa po kami. Patuloy mo po kami na bigyan ng pagkakataon upang gawin at paglingkuran ka, Panginoon. Gawin ang iyong kalooban sa aming buhay. O Diyos, dalayan ko po ang mga kapatiran na ito na nasa harapan. Taglay, Panginoon, ang pagsamba, paghanga sa iyo pong banal na pangalan.
Tanggapin mo po ang amin pong papuri, Panginoon, pagsamba. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na gumabay sa amin sa araw-araw po ng amin pong buhay. Ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan ng lahat ng bagay. At ikaw po, Panginoon, ang amin pong pinaglilingkuran, sinasamba. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po na ito ay dalangin namin, papuri, pasalamat. At lahat po tayo ay pagkakaisa, sasabi ng Amen. God bless us all po.